Although alam na po natin, sa labi po ng Korte Suprema, itong kanilang naging desisyon ay moot and academic na dahil nagpapatuloy na nga po no, na isasagawa na ang impeachment trial ni VP Sara. Hingi na lang po ako ng reaksyon nyo tungkol dito. Okay. First of all, we have always foreseen this possibility naman po. No? Once a lawyer files a petition, posible naman po talagang i-deny ang petisyon ng Korte Suprema natin. As to our camp, we respect yung ruling po ng Korte Suprema, of course without prejudice to further remedies. Pero kung may ma-highlight lang po kami, dapat po nating i-understand na yung pag-dismiss po hindi naman po sa merits ng petisyon. Yung dismissal po, kung nabasa nyo at nabanggit nyo din po kanina, ay tama po yun. At in-space po ng Korte Suprema dahil moot and academic na po yung kaso. Attorney, ano po yung batayan ng pagtutol ng defense sa yung pag-stipulate no, yung pagtanggap ng AR na acknowledgement receipts na isinumite ng OVP sa Commission on Audit? Yes. Thank you for that question, Andre, no, kasi ito yung napipick up din ng mga publiko eh. Pero I think what everyone should understand is a matter of stipulation ay depende naman po talaga yan sa party. Hindi po yan compelled yung party to stipulate on documents or facts. Yung batayan lang naman po ng depensa na ayaw namin mag-stipulate sa documents is yung sinabi nga po ng defense lawyer namin na si Attorney Christine. Hello? Yes po. Go ahead po. Apo. Yung sinabi lang po naman po ng defense lawyer namin na nag-anchor kahapon is hindi po kami willing to stipulate precisely because meron po kaming mga tanong at meron po kaming mga defenses in relation to those documents.